Good morning mga batang Superbook! Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe, nako, isang linggo na naman ang nakalipas at sobrang na-miss namin kayo. Naku, dami natin pagkukwentuhan today. Tama ba, Ate Laiki? Yes, maraming nangyari sa lipunan natin. Lipunan talaga. At sa lahat ng mga issues din ng mga bata, marami rin. Yes, hello. Gizmo, na-miss mo ba sila? Say hi naman, kawayan mo yung mga batang Superbook. Hello! Ayan, napakadaming nanonood sa atin ngayon. Libo-libo. Ako, very exciting. Ate Laiki, paano ba sila makaka-join dito sa ating Superbook chatroom? Well, dapat na, syempre, the fact na nandito sila at napapanood tayo, pumunta sila sa batangsuperbook.com/interactive. Tapos? Para mag-chat sa atin, kailangan papalitan nila ang kanilang username. Kasi usually, yung mga number, mga super 1, 4, 01. Oh, so, ang hirap basahin. Paano namin kayo mababate? So, dapat i-set name nyo yan. Just right-click. Tapos, set name. Type kayo ng name nyo. Kunyari, Super Laika. Ako yon yung mga nagtatanong dyan. Oh, Super ako Adele. Yun. Ako si Super Laika, siya si Super Adele. Yan. Tapos, palitan nyo nga yung name nyo. And then, yun, pwede na kayo mag-chat sa amin, sumagot sa question of the day. Diba? Ayan, at sa marami pa nating pag-uusapan today, iniintay namin yung mga sagot ninyo kasi gusto namin marinig kayo. Gusto namin kayo makakwentuhan today. Tsaka gusto natin pag-usapan kung ano yung napanood natin ngayong morning na very exciting story, di ba, Ate Laiki? Yes. Actually, favorite yun ni Gizmo, ni Joy at tsaka ni Chris. Oo, kasi yun ang best story adventure ever! Ayun, at grabe talaga, isa rin yun sa mga favorite ko na mga characters. Naku, excited na ba kayo pag-usapan to mga batang Superbook? Excited na rin kami. At saka excited din kaming magpamigay ng mga prizes today. Alam mo, nanginginig yung kamay ko eh. Gustong-gusto ko na talagang pamigay ng DVDs. Bigyan ng DVD! Bigyan ng DVD! Bibigyan sila ng DVD. Yes. Ayan, lahat na magpa-participate at lahat ng mga kabataan na magjo-join sa aming chatroom and even in Facebook, may chance kayong manalo sa ating SB contest today. Basta every time nasasagot kayo or meron kayong gustong i-share sa amin, just use the hashtag SB Contest and SB Interactive. Oo, wag niyong kakalimutan yung hashtag na yan kasi yan yung tinitignan namin para makita namin lahat ng sagot nyo, lahat ng reactions nyo, lahat ng questions nyo sa amin. At sisiguraduhin namin sa abot ng aming makakaya, masasagot namin ng mga questions namin. Ayan. I mean, questions ninyo sa amin. Ayan. Siyempre, yung question din natin sa kanila, yung question of the day, gusto rin natin yung marinig yung sagot din nila. And very exciting. Okay, ano nang susunod na gagawin natin? Well, syempre, papatagalin pa ba natin ito? Ito na ang question of the day! Right. Ayan. Okay, exciting. Oo. So, Kuya Adel, Yes. medyo nung binabasa ko tong ating episode for the day, sobrang marami rin akong reminders. Okay. Parang yata nare-remind ako dito kay Pharaoh. Bully niya, no? Kasi itong story na to ay very popular sa atin lahat. This is one of the most loved Bible story na kinalakihan natin. But yung Superbook, nirelive niya ito through the episode called Let My People Go. At yan, pag-usapan natin ngayon kung yung pangyayari doon sa episode na yon gamit itong question na to. Ano ba ang ating question of the day, Ate Laiki? Ang question for the day natin ngayon, what do you do when you are afraid? Or? Anong ginagawa mo kapag ikaw ay nakakaramdam ng takot? Wow! Oo nga. Pag ikaw natatakot, Ate Laiki, ano bang ginagawa mo? Well, limited lang kasi yung mga kinakatakutan ko. To Tulad start ng? with, ayoko sabihin. Sige na nga, takot ako sa palaka. Ayoko ng palaka. Bakit ayaw mo ng palaka? May trauma ako. Oh. Grade 5 ako noon, sa school namin kasi medyo advanced yung school. Ang ginawa, grade 5, isa-isa kami, pinapag-dissect na kami ng palaka. Ano yung dissect? Yung binibiyak mo? Yung bibiyakin mo yung kunyari, papatayin mo. Papatayin mo muna siya, tapos titignan mo, hiwa. Parang Para sa science project yun, di ba? Oo. Ako nung bata ko, yun naman yung nilulook forward ko pagdating ko ng high school. Sabi ko, pagpunta ko ng high school, gusto ko magdadissect kami ng frog. Pero never ko naman na-experience. So, ikaw ayaw mo yun. Ayoko yun, kasi ang nangyari sa akin, kaya siya traumatic. Nung paghiwa ko ng tiyan, may mga, basta sabi ng teacher ko, she's pregnant. So parang, oh my God, she's pregnant and I just ended the life of that froglet. Oo, Di ba, tapos may parang mga laman pa siyang baby.
Yun. So, after that experience, 3 days ako nilagnat. Ay, wow. So may dahilan kang huwag pumasok. May hugot ako dyan. Ako naman, Ate Laiki, yung frog, ginagamit ko siya sa pambubuli. Pinapantakot mo. Oo, kasi meron Bastos ka. akong yung laruan ako dati yung parang wallet siya nagawa sa totoong frog. Siyempre, di ba bad yun? Pero ang ginawa ko, yung laruan kong frog na yun, nilalagay ko sa upuan ng classmate kong babae. Tapos kakalibitin ko siya, tapos nituturo ako. Pag nakita niya, umiiyak na siya. Pero hindi naman siya pwedeng sumigaw kasi magagalit yung teacher. Yun, bully kasi ako nung elementary pa lang ako. Mahilig ako ng ibang mga kaklase ko. Ngayon, dahil sa mga ganun ginagawa ko sa mga ibang girls, yung mga guys naman, ako naman yung binubully nila. Yan, kasi. Yan So kasi. ayun, ako naman naging victim din ako ng bullying. bullying. Ikaw ba, Ate Laiki? Bully ka ba o nabubully? Ganito, more of binubully ako nung mga guys na classmates ko nung grade school ako. Kasi ang mataba ako. Tapos, Ha? ano ba? Ano ba? Mataba ako noon and then at the same O time, talaga noon? hard ka. Ayoko Oy, ka. sige. Mataba ako noon at the same time, bata pa lang talaga strong na medyo opinionated na ako. So, binubuli nila ako. Pero hindi ko sila sinasanto. Meron akong one time na ginawa. Pinatulan Yung lalaki namin na classmate, siya yung pinakamatangkad sa batch namin. Tapos binubuli niya ako, ginawa ko, sinampal siya. Pak! Sinampal ko siya, sabi niya, iyak siya eh. Sabi ko, for me, parang sabi ko, okay, I have to define myself to them na I cannot take your bullying anymore. Palagay ko, merong mga nakaka-relate ngayon ng mga batang superbook dyan. Maaaring ikaw ay biktima ng bullying, kung maaaring ikaw din yung bully. Pero alam ko, meron ka ding nararamdamang fear sa iyong heart. At alam naman natin na ang bullying ay bad. At yan ang pag-uusapan natin this whole episode kasi related dyan yung story natin sa bullying. Di ba, Ate Laiki? Yes, yes. Related, very related. Kasi si Moses mismo, siya ay nakaka-relate dito dahil siya mismo, he experienced bullying. Yes. Ano pa? Kaya nakaramdam din siya ng fear. Kaya sagutin ninyo yung tanong namin today, yung question of the day. What do you do when you feel afraid? Anong ginagawa mo kapag ikaw ay natatakot? At sasagutin natin yan the whole day and then kukwento rin namin sa iyo kung anong ginawa ni Moses kapag natatakot siya. Yeah. Alright. Sige, okay? Umpisahan mo na, kuya. Okay, pwede na tayong sumunod dun sa ating next part ng ating show. Episode recap, yan. Ano bang nangyari dun sa episode natin kanina para sa mga batang nanood ng Superbook? Baka na kasi dumiretso na kayo dito sa Interactive, di na kayo dumaan kanina sa Superbook. Kukwento namin ulit sa inyo yung nangyari kanina. So pinag-uusapan ni Joy and ni Chris and ni Gizmo yung ang best adventure ever ng kanilang pagpunta sa mga malalayong lugar through Superbook. And saan sinadala ng Superbook? Of course, the fact na sinabi nila, feeling ko wala pa naman adventure, ganyan. So, dinala sila ni Superbook sa panahon ni Moses. At Yes. ano yung mga una nating nakita doon? Nakita natin doon na yung gabi na kasama ni Moses. Ang dalawang bata na naglalakad sila. Okay. So, nasan ba yan? Meron ba Nandyan- tayong pictures nandyan dyan? yan. Ayan. Naglalakad sila. So, yun lang. Naglalakad sila, tapos kinakausap nila si Moses nung panahon na yun. And then after nagdiretso sila sa sa anong mountain yun? Sinai. Sinai, oo. Yes, Mount Sinai. To pray. Yes. And anong nangyari doon? Ano ba nangyari? Ano susunod? Parang ang layo ko na agad. Oo no? nga eh. I think yun yung susunod na nangyari. Okay. Hindi, sabi dito, pinatay ni Moses, may napatay si Moses Yes, na yes. isang Egyptian. Oo. Para kasing nung time na yun, nag-flashback si Moses. Sabi niya, alam mo, dito ako naninira, dito yung mga Israelita. Kaya pala parang tumatalon yung story. Tapos parang nag-flashback siya. Tapos pinakita nung scene is that may napatay siya na Egyptian. Kasi nga hindi niya matake yung pagtatrato sa kanyang mga kalahi. Dahil nga kahit ampon si Moses, Oh yes, alam naman natin lahat na si Moses ay hindi tunay na anak ng kanyang mga parents na Egyptian. So, nakita niya yung pagmamaltrato dun sa isa niyang tunay na kalahi, which is a Hebrew, tama ba? Yes, And then what Hebrew. happened, nung nakita niya na inaapi yung kanyang kalahi, pinatay niya yung nang-aapi, which is an Egyptian, di ba? So ngayon,
parang siya mismo yung naghigante. Nilagay niya yung justice sa kamay niya. Siya yung gumawa ng paraan para solusyonan yung isang bagay na dapat Diyos ang nagpapataw. Correct. So ano ang nangyari doon? So, after nun, tumakbo siya. Kailangan niyang tumakas. Kailangan niyang tumakas kasi when they find out, pwede siyang maparusahan din ng Yes. kamatayan. So, after nun, Kuya Adel, anong sumunod? Anong sunod? So nag-flashback ulit yung habang nagkukwentuhan sila, nag-flashback ulit dun sa Old Moses, 'di ba? Kasi medyo gumaganon-ganon yung story nun. So pagdating nung nung Old Moses, nandun na siya sa point na nakikipag-usap siya dun sa isang burning bush. Akalain ninyo, ginamit ng Diyos ang isang burning bush para kausapin si Moses. And to his amazement, hinubad niya yung kanyang sandals. Yes. Tama ba? As a sign of respect and worship sa Yes. Panginoon dahil that ground is considered a holy ground. Yes. And then after that, yumukod siya. Kasi nakita niya ang mukha ng Diyos through the burning bush. At ano ba ang posibleng mangyari kapag nakita niya si Lord? Kasi kapag binalikan mo yung mga account sa Bible, kapag sinabing nakita nila ang Lord, mamamatay na sila. Oo. But then, the Lord chose to spare Moses Yes. at that time because he's in for a great adventure, great mission. So, nung time na yon, Moses was fearing maraming bagay. Maraming Yes. bagay siyang, nai-insecure. Unang-una, insecure siya sa sarili niya. Kasi hindi siya katulad natin, madaldal tayo. Oo. Hindi na dire-diretso tayo Na magsalita. magsalita. Siya nagsistutter, parang... Oo, may utal-utal, ganun siya, oo. Panginoon, ganun siya. hindi, walang joke, pero ganun talaga Oo, siya. So, parang sabi niya, paano ko ililid itong mga Israelitas palabas ng Ehipto, going to that promised land na prinamis mo, Panginoon, kung ganito ako, nag-doubt siya sa sarili niya. So, feeling ko, kayo ba mga batang Superbook, meron bang time na nag-doubt kayo sa sariling kakayanan? Yung parang sa tingin mo, parang hindi mo kayang gawin ng isang bagay na task na ikaw ay gawin itong isang bagay na ito. Si Moses kasi, he was commissioned to do a great thing for his own nation. Kinommission siya ng Panginoon para gumawa ng isang malaking bagay. Ikaw ba, batang Superbook, may mga bagay ba o may mga pagkakataon ba na hindi ka confident na gawin ng isang bagay tulad ng ipakita ang iyong mga talento? Yes. O kaya may isang assignment or project na ipinapagawa sa'yo and sa tingin mo, hindi mo to kayang gawin. So, may mga pagkakataon ba na ikaw naman ay pinupush para sumali sa isang beauty contest or sa mga declamation Quiz bee, contest, sa diba? mga quiz bee, singing contest, dance contest, o sa kahit ano pang klase ng contest, tapos feeling mo hindi mo kayang gawin. You know what? The Lord gave you an ability and talent and skills for you to express it unto others so that you may show people what God gave you. And ganun din yung moment na binigay kay Moses para maipakita niya sa lahat na sabi nga ni Lord dun sabi, sino ba ang nagbibigay ng kakayanan? Yes. Sino ba ang nagbibigay ng lahat ng meron ka? Sino ba ang nag-aalis? Sabi, di ba't ako si Yahweh ang iyong Yes. Panginoon? So ngayon, sinasabi niya kay Moses, kung hindi mo kaya magsalita, I will give you the ability to speak to people. And then what happened next, Ate Laiki? So, after nun, dun pa lang sa burning bush pa din, meron pa tayong nakitang scene na tinapon ni Moses ang kanyang staff, yung Yes, tungkod oo. niya. Just to prove, Just to prove. Tapos pagtapon niya, naging ahas. Yes. And then siya, parang, napa-atras siya, teka, ba't naging ahas to? And then, what happened was, sabi ng Lord sa kanya, pulutin mo ang ahas sa kanyang buntot. Tapos pagpulot niyang ganyan, naging Staff ulit. staff ulit, naging tungkod ulit. So, pinapatunayan lang ni Lord na ganito yan parang, I can make something out of nothing. Nothing, yes. I mean, when God empowers you, alam mo yan, parang minsan hindi tayo confident. Kasi siguro hindi tayo lumaki sa family na binuboost yung confidence natin, binuboost yung skills natin. But then, the Lord is saying unto you right now that I will give you the strength. I will give you the ability. If Yes. you don't have confidence, your confidence is in me. Wow. So, si God ang magpupush sa'yo. That's what happened to Moses. One thing naman din na nagrema sa akin upon watching that very specific episode is, di ba, sinong hindi takot sa ahas? Bihira lang ang taong hindi takot sa ahas, knowing na nakatira sila sa desert. Desert, Di ba? yes. At ang mga ahas doon, usually ay hindi sila, tag dito, yung constrictor or yung ng pupulupot. Usually, nang babait sila, tuklaw. meron silang venom. Oo. So, kinatatakutan ng ahas at meron itong bad stigma or nakakatakot talaga. Di ba mga batang Superbook, marami sa atin takot sa ahas. And then what? Kinonquer niya yung fear niya that very moment. So, talagang
what do you do when you feel afraid? Oo. Si Moses, tiningnan niya muna, but sinabi ni God, pulutin mo. Oo. And then he just followed. And then he conquered his fear. When the Lord, ito din yung makita natin eh. When the Lord is with you, you need not to be afraid. Yes, and He will just save you in that very situation. And you know what? Hindi ka dapat matakot because God is with you. God is definitely with you always as long as you believe and hold on to your faith. Ayan. So ano yung sumunod, Kuya Del? After ng burning bush experience, ano yung sumunod? Ayan na. Sumunod na yung meeting niya with the Pharaoh. Kasi yun yung inutos sa kanya eh. Puntaan mo yung Pharaoh and then pakiusapan mo siya na pakawalan yung mga Israelites or mga Hebrews. Ngayon, nagkaroon ng kaunting showdown. Yes. Sige. Ano ba Hindi, yan yung mamaya pa pala meeting yun. number 1. Yung meeting number 1, yun yung... Kung Ano ba makita yan? nyo, 4 times dininay ni Pharaoh na, Oo. no, I will not let your people go. Or, hindi ko kayo papatakasin. Diba? Unang meeting, tinaboy sila. Binuli. Binuli sila Sabi, ni Pharaoh. baka ipasok niyo yung mga putik dito sa loob ng palasyo. Ala, grabe naman. So, sobrang bully ng Pharaoh kasi parang feeling niya, sino ba yung Diyos mo? Wala siyang kapangyarihan sa sakop ko. At hindi lang siya basta bully. Pagkapasok niya, tapos pinalayas niya sila Moses and Aaron, pinahirapan pa niya ulit dahil daw sa pagpunta nila doon, mas lalo pang pinahirapan yung mga Israelites. Ngayon, parang mas lalong nag-doubt din si Moses na parang, Ito pa ba yun, Lord? sinabi Oo. ni Lord, gawin ko to, tapos ano ang nangyari, ganun. Mas lalo pa silang pinahirapan. So, when doubt strikes you, you know what? It is the moment that God is giving you to be more faithful. Na mas kailangan mo siyang paniwalaan, mas lalo mong dapat mag-hold on dun sa iyong faith, sa paniniwala, sa pinapagawa niya sa iyo. And you know what? God will just put you out of that situation and then make you stronger in every way. Ayun. And then what happened next? After doon, meron pang time na nag-ask ulit si Moses ng prayer kay God na parang, Lord, yun nga, natatakot na siya kasi parang, ano ba, sinabi mo, ito'y gagawin namin. Tapos biglang pinalayas kami, pinahirapan pa yung mga Israelites. So, ang sinabi ni God, inassure lang siya na mangyayari yung sinabi ko. Alright. So, second meeting, ano nangyari? Tinaboy na naman sila. Lagi silang tinataboy. Ano bang sabi ng mga batang Superbook natin, Likey? Meron ba silang mga Merong comments? mga comments. Meron sila sa answer sa question of the day. Sige. Sige. Basahin natin yan. Sige. Uy, ang dami na pala. Oh, sabi niya, kumakanta ako ng When You Believe by Mariah Carey and Whitney Houston. Kasi yun yung ginamit dun sa movie version ng Ayan, sabi niya, answer ko po, find self-confidence. Have courage for the Lord will help you overcome it. Sabi ni Super Chris yun. Tapos sabi ni Super Mark Bondoc, Hello, Mark! Hello! Yan, lagi nyo nag-chat sa akin. Hello, Mark Bondoc! I feel the grace of the Lord. Teka, because if you feel the Lord, you will know how to do anything that God makes you happy. Wow, Okay. that is very true. Tapos, nung nag-promise ako na may honor ako sa third quarter, pero nawala ako ulit sa ranking. Ano yun? Teka, Ibig sabihin, nag-promise siya, tapos nawala siya sa ranking. nawala siya siguro sa top 10, something like that. What do you do when you feel afraid? Baka natakot siya sa parents niya, ganun yun. Okay. Natakot siya na, syempre, malaking ina-expect sa kanya dahil very siguro Matalino studio siya. or Ganun. tama. Sino pang Sino pa? Si Super. Wala na. Si Super Chris. Okay, sige, mag-chat lang kayo sa amin. Ayan, Si Super, Super Chris. Chris. Sabi niya, Fine minsan nga, binubuli ako. Sabi ni Super Chris, binubuli ka? Naku, bad Okay. yun ah. Sabi ni Super Ding, huwag niyong awayin si Super Laika, aawayin ko kayo. Wow! Thank you, Super Ding! Sabi niya, ako po ay nananalig sa Panginoon. Hello, Kuya Byron. Kaway ka naman sa mga batang Superbook. Ito ang ating super... Yes, Super IT. Hello, Kuya Byron. Ayan, tinutulungan niya tayo para mabasa pa natin. Ito, si Super Sydney Rain Buku. Ano sabi? Parang When You Believe sa The Prince of Ayun Egypt nga. soundtrack. Gusto ko pakinig. Naku, wala kami nun dito. Pero mamaya, may papakinig Thank kami you. sa inyo. Favorite nyo din, bukod sa When You Believe, yun yung salvation poem. Ayan. Okay, sige, meron pa ba tayong comments dyan? Sa Ayan. Facebook mo ba? Meron na? Ang aktibo ni walang sumasagot sa akin sa Facebook. Wala akong friends dalawa lang. Ikaw lang tsaka si Gizmo. Ay, hindi, tatlo si Kuya Miguel pa pala. Oh, si Kuya Miguel. Hello. Wala siya ngayon. Kuya Miguel, nasan ka ba ngayon? Miss ka na namin. Baka dinala ni Superbook somewhere, like Oo Puerto Galera or something. Oo nga, baka nasa beach siya ngayon. Palagay Oo. mo, Hindi no? ko alam.
Basta, ang alam ko, Feeling ko, Oo. nasa beach na ngayon. ayan. O, ano yung susunod sa episode? Recap. Oh, ayan. So, nagkaroon ng showdown ngayon. Ito na yung pang-apat na meet nila. Isa ito sa mga talagang para inulit yung moment na dun sa Mount Sinai, tapos inulit yung moment na yun sa harap naman ni Pharaoh. Yes. Ngayon, nilaglag ni Moses yung kanyang staff and naging ahas ito. Ngayon sabi naman ng Pharaoh, yabang pa niya kaya din ng mga magician din namin yun Nilaglag din nila yung mga staff nila. And then nagtawanan sila. Sabi ko, mga bully talaga to. Sabi, hindi syempre papayag ang Panginoon ng ganun-ganun na lang. Ang ahas ni Moses, kinain ang ibang ahas nung mga magician. Oo. Right Ganun. before their eyes, parang nagulat din yung Pharaoh. Sabi niya, teka. Oh. So, pinalayas na naman Mas lalo sila. na, nag-beast mode na naman tong si Pharaoh. Nag-beast mode siya. Roar! Galit siya. Tapos yun, pinalaya siya. And then what happened? Ito Ano na. The classic, the Yes. water turns into blood. Yeah, that's the first plague. Di ba? Yung water na yun, very important dun sa lugar na yun Yes. kasi yun ang ginagamit ng kanilang community o ng kanilang nation. Natawa nga ako kasi di ba dapat maliligo na yung Pharaoh. Sabi niya, mamaya na daw maliligo. Akala niya siguro, sa gugulaman lang yun, dugo na pala talaga yun. Ayun, so yun ang nangyari. And then, eto na, ang classic na sumunod na mangyari, yung mga 10 plagues. plagues. Grabe. Nako, si Ate Laiki napunta dun sa panahon na yun, palagay Nung ko. pinapanood ko, sabi ko, oh no, there are frogs. I don't wanna live there. Tapos ang nakakapraning doon, sunod-sunod. Yes. And the fact that may frogs, may ano pa ba, mga insekto, tapos Yes. nagkaroon sila ng mga boils. Boils? Ano ba yung Ay, boils? nako, Mga isang pigsa. Pigsa! Sa buong katawan. Nako, isang pigsa nga lang, napakasakit nun, mga batang superbook. Yung pa kayang buong katawan mo meron, tapos hindi lang ikaw, yung lahat na nasa Egypto, may pigsa. Tapos hawa-hawa, yun Oo. pigsa, nakakahawa. So, ang nangyari, after that, kinomand ni God yung mga Israelites na kung kayo ay talagang naniniwala sa akin, maglagay kayo ng dugo ng lamb sa inyong Ano ba yung lamb? Yung bahay. shape o tupa. Yan, maglagay daw ng dugo nun sa pintuan kasi yung susunod na mangyayari ang magpapayanig sa buong Egypt that Ano ba time. yun, kuya? At ang nangyari ay namatay lahat ng firstborn o lahat ng panganay. So lahat ng mga panganay na hindi na, hindi nalagyan ng blood of the lamb yung bawat pinto, ang nangyayari, namamatay yung kanilang mga panganay, including the firstborn of the Pharaoh. Kaya siya galit na galit na galit. Kasi parang sinabi niya, syempre anak niya yun, di ba? Tas lalaki. Kapag lalaki, may significance kasi yung mga lalaki, tas firstborn, Yes, totoo yun. namatay. Syempre kasi yun yung magmamana ng kanyang trono. Namatay. Wala. Nga. Lalong nagalit ang Pharaoh. Pero, itong very moment na to, ito na yung nagbigay sa kanya ng parang hudyat para mag-decide na palayain na yung mga Israelita na yan kasi parang ang nangyari daw, salot daw yung mga Israelites sa kanila. So pinalaya niya. Kung ginamit ng Panginoon yung mga plague na yon para palayain yung mga Israelites. Pero si Pharaoh, hindi pa siya tapos. Fickle-minded siya. Ibig sabihin, nako, Bully parang bipolar na bully ito. Nako, nandami niyang sa buhay. Ang dami niya sakit, no? Oo. So ano ang sumunod na nangyari, Ate Laiki? So, lumalakad ng mga Israelites, hinabol na. Oh. Tama. Asa ng chariots? Asa ng mga mandirigma natin? Habulin ng mga Israelites at siguraduhin mamamatay Matay silang silang lahat. So parang ako, okay. Pinalaya mo para habulin. Ano ba naman yun? Power Pinahirapan trip. mo yung sarili mo, di ba? Nako, grabe. Mga batang superbook, anong masasabi ninyo dito? Siguro nung moment na yun, takot na rin din yung mga Israelita nung maramdaman nila na sumusunod na sa kanila yung mga taga-Ehipto. And I know, nasisympathize din ninyo si Moses nitong moment na to, no? Kasi kayo din, kapag hinahamil kayo naman ng bubuli sa inyo, alam ko natatakot din kayo. So sagutin ninyo yung question of the day natin. What do you do when you feel afraid? Tas yun nga, yun nga sa bullying. Pero meron akong magandang quote from Eleanor Roosevelt. Sige, ano sabi ni Pakita Eleanor natin yun. Nandyan ba Roosevelt? yun? Sabi niya, no one can make you feel inferior without your consent. Ayan. So mga batang superbook, sometimes in your life, if you can relate to the life of Moses, minsan parang feeling natin kapag sinasabihan tayo ng masasamang words na, wala kang kwentang anak, o Ay. kaya
you will never amount to O kaya, something, sa iba ganyan. naman, hindi ka talaga matalino, wala kang mararating. O siguro, tapusin mo na lang yung high school mo. Mga ganun. O kaya yung mga nagbubuli sa'yo ng mga classmates mo, pag sinasabi sa'yo na, ay, wala naman to, mabaho ka, ganyan. Alam mo yung parang, Kuya, pangit ka. Pangit Nako, ka, lagi. oo. Nako, wag po nating sasabihin yan dahil wala pong ginawa si Lord na pangit. correct. Ayan. So yun, just be reminded of that quote. Kasi nga, kahit nga to si Eleanor Roosevelt, ano siya asawa siya ng dating presidente. So parang ang thing doon, dapat you have to have confidence. Yun nga, yung katulad sinabi natin kanina, si God ang confidence mo. So kapag inalaw mo tong mga taong ito na i-define kung sino ka, yun ang mangyari sa buhay mo. Paglaki mo, yun yung may isip mo, katulad si Moses. Kasi nga, di ba, lumaki siya na ganun yung kanyang kinalakihan na utal-utal siya, ganyan. Yun yung pinaniwalaan niya. But then, God changed that perspective of himself. Ay, nagtatanong, bakit daw wala si Kuya Miguel at si Kuya Iko? Baka kasi dinala sila sa ibang lugar ni Superbook. So, Kuya Adel, ano ning pagkatapos ng 10 plagues, ano na nangyari? So, nagtakbuhan, naghabulan sila sa gitna ng disyerto and napapray si Moses kasi parang dead end na. Ang susunod naman nakita na nila ay yung Red Sea. Kasi nga, kung makikita nyo, kung babasahin nyo kung meron kayong Superbook Bible app, nasa Exodus 12 to 14 yan. Yan. So, yun. Kung wala pa kayong Superbook Bible app, paki-download na yan para mabasa ninyo sa Correct. Exodus 12 to 14. Yan. So after nun, meron pang accounts na nakalagay sa mismong Bible, nabasa ko siya sa Superbook app. Sabi niya na they would have opted na dumaan sa isang ruta na land yung dadaanan. Oo. It's a shorter route going to where they are supposed to go. oo. But then God commanded them, no, dumaan Dito kayo kayo doon dadaan. sa may tubig. Oo. Kasi nga, ito He's- yung nangyari. He is about to do something really, really great that will blow our minds. Na kahit Really? hanggang moment na to, hindi maipaliwanag ng siyensya o Siyensya. na kahit ng sinong tao kung paano nangyari ito. Nabiyak ang Red Sea. Nahati ang Red Nahati. Sea. Ayan! Ayan, Wow! bongga, 'di ba? Parang Water ano wall. gagawin yan? Wala pa yatang nakakagawa niyan ngayon, no? Oh, nakita ko lang sa movie na hati niya yung soup niya. Ganyan. Oh, yung soup. Pero, wala pang nakapaghati ng Red Sea. So, ayun. At yun ang naging paraan ni Lord para makatakas yung mga Israelites versus the Egyptians. Doon sila dumaan sa gitna ng Red Sea. Doon sila nag-shortcut and then tumawid sila. And walang nalunod ni isa. Talagang lahat ng Israelites, nung nakadaan na talaga yan, sinigurado na walang napano, ganyan. Madami sila, Sobrang dami Libo-libo nila. to. Yes, oo. We're not talking about About 30 people na Oo. field trip. Di ba pag nag-field trip Sobrang kayo? dami nun at madami. sobrang imposible nun. Parang- Pero, nangyari. Because nothing is impossible Possible. with God. And because Moses obeyed. Yes. Sinunod niya si Lord kung ano yung pinapagawa sa kanya. Pinakinggan lang niya kung ano exactly yung pinapagawa sa kanya at kinonquer niya yung kanyang takot. Fear. Yes. Kahit na hinahabol pa siya ng mga nambubuli sa kanya, hindi siya natakot because he knows that God is with him. And then what happened next? Ang nangyari, nakita ng Pharaoh na tumatakas yung mga Israelites. Hindi Sabi pwede. na, hindi kayo pwede tumakas. So, ang ginawa niya, Ganun? Bakit mga ganun? mandirigma, mga alipin, habulin sila at siguraduhin na walang makakaligtas. So, ang Okay. nangyari, dumaan din sila. Nagpi-feeling sila nakasama sila dun eh. So, pagkatawid ng mga Israelites, sumunod. Dumaan ang mga taga-Egypt. Oo, Siguro, Egyptians. feeling ko nagtataka sila paano nangyari nahati yung dagat, ganyan-ganyan yun. Oh, Wow, so, ganda. parang inisip ko Oo. nga nung time na yun, siguro kung may mga cellphone na yung mga Selfie na yung sila mga- doon, oo. May selfie pad pa, di ba? Pero anyway, it's beside the point. Oo, Nung nga. pagdaan nila, di wala naman Israelites, natakot sila, naku, sumusunod sila sa amin. So, ang nangyari, kinomand ni Moses Yes, na mag-close ulit yung Red Sea. So, nalunod Paano nag-close? lahat. Ganito. Ganyan, nag-close ulit yung Red Sea. Isa pa. 1, 2, 3. Ayan, nag-close yung Red Sea. Tapos ano nangyari? Nalunod lahat ng mga Egyptian na nandoon sa gitna ng Red Sea. And you know what? That is how God moves in our lives as long as we believe in Him, as long as we have faith in Him. And
as long as we cling to His promises. Ayan. Ano bang sabi ng iba pa natin mga batang Sabi ni Superbook Super dyan? Mark Bondok, pangit mo, Pharaoh. Wow. Okay ba yun? Oh, binubuli mo din si Pharaoh. Oo nga. So, si Guest Ken, kamusta po? Hello Ken. Sagot ka sa question of the day natin. Yan. So, may feedback ba dyan? Oo nga, ayan, ini-engage ko sila na mag-feedback din. Hello, sumagot kayo mga batang Superbook and we're expecting your answer nga. Ayan. Oh, may nagbubuli daw dito, si Super Mark. Mark, wag ganun, wag mag-bully. Si Mark Bondok yun. Bakit? Hindi naman siya Kasi nagbubuli. sinabi niya siguro, pangit si Pharaoh. Siya ba Ah. nagsabi nun? Oo. Oo. Huwag natin gayahin yung gawa ng mga bully. Dapat maging difference maker tayo. Kailangan maging iba tayo sa kanila because we are children of God. Yes. So what should we do? Dapat tayo, kapag binato tayo ng bato, batuhin natin ng tinapay. Tama ba? Oo, tinapay. Na mainit. Oo. Hindi, mainit. Ibigay na lang natin. Oo, iabot. At ito yung nakita. If there's one thing that I've learned about this story, is that number one, you should trust God. Yes. Whenever God tells you to do something, course. something really crazy, something really out of this world, and something really not beyond your, ability or capacity, just trust God that He's gonna deliver you from it. 'Di ba? And then, number two, yun nga, you just have to obey eh. Kahit na hindi mo sure, Lord, ito ba yun? Parang ito na lang eh. Hindi Si kasi- Moses na lang, nandun siya sa dagat, parang, Lord, hindi naman lahat marunong lumangoy. Lumangoy, yes, Kasi wala oh. kaming bangka, wala kaming ship, di ba? So parang, sabi lang niya, hawiin mo yung dagat. Oh, sige, Okay, hawiin ko. Sabi, alam ko kayo mga batang Superbook, may mga pagdadaanan din kayo in life na ganito, na parang imposibleng gawin. Kunwari, feeling mo hindi ka talaga marunong masayaw. Sinasabi nila parehong kaliwa ang paa mo. Alam mo, hindi totoo yun. Naniniwala akong ginawa ang Norman ni Lord at hindi totoong dalawang kaliwa yung paa. Natututunan yan and kung talaga... Alam mo, kasi... Confidence talaga yan eh. Oo, marami ako niyan. Si Ate Laiki, isipin nyo, ito sabi niya, parehong kaliwa yung paan niya, pero nagsusuperbook siya, nagsa-salvation foam siya. Mamaya, makikita, gusto niyo ba makitang sumayaw? Oh my gosh! Sa kanyang birthday bash for today. Iko-conquer niya ang kanyang fear. Birthday bash talaga. Oo, hahataw siya. Mamaya, para sumayaw ng salvation foam Sample kasama naman dyan. Ano ba yun? Sample daw. Nako! Mamaya na. Sample. Oh my God. Sample? Ano ba- Sabi ni Direk, sample. Alam mo, Seryoso, ayoko. Ate Laiki, do not be afraid. Sample. Do not be Oh my afraid. God. Conquer your fear. Okay, fine. Huwag mo isipin, binubuli ka ni Direk. Hindi siya bully, mabait siya. Ayan, sige, sumayaw ka daw. Uy, sumama ka. Sasama, sige na nga, mag-salvation foam na tayo agad-agad. Gusto niyo ba mga batang Superbook? Samahan natin si Ate Laiki na i-conquer yung fear niya. Kasama Gizmo! si Gizmo! Ang bilis naman, nag-salvation foam na agad tayo. Ayan. Oh my gosh. Okay, Ano ready ba na ba yan? tayo? Sige, Kim. Okay. Buhay ko'y alay sa'yo. Teka lang. Ayan, Ano simula. step niyan? Tulungan mo magsimula muli. Buhay ko'y alay sa'yo. Ang galing! Nasa timing! Oh my Yay! Isa pa, isa pa. Gusto mo pa isa? Ano ba? Chorus. Ay, isa sa krus. Ayan. Sige. Push natin to. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon. O, tayong tatlo. Kaibigan ko. Yay! Tulungan mo magsimula muli. Buhay ko'y alay sa'yo. Oh, ano na? Tulungan Sabay ako ah. mula muli. Buhay ko'y alay sa'yo. Yay! Ang galing! Ang galing! Thank you, Gizmo. Sinamahan mo sa kanyang birthday production number. Ayan. Thank you. Thank you. Ayan. Thank you, Gizmo. Ayan. Natuwa ba kayo mga batang Superbook? Ay, Sabi niya, Super Chris, yay, agad-agad. agad-agad out. Ganyan kayo kalakas kay Ate Laiki. Binagbigyan niya kayo. Pero mamaya sasayawin natin siya ng isang buo, ha, from the top. So, ayan.
Ayan, thank you. Ayan, nag-thank you ka na sa kanila. Oo. Batiin naman natin yung mga nandito rin sa chatroom ngayon. Si Super Chris, Super Dean, Super John. Si Super Jan, parang kilala ko si Super Jan. Hello Hello po, Super Jan. Super, Super Carlo. Hello, Super Carlo. Super Laika. Ikaw yan. Ako yan. Super Mark Bondo. Asan Ayan. ka dito? Ba't di ka nagchat-chat? Nandyan ako. Somewhere. Somewhere out there. Ayan o. Ba't ang lagi guest Adel? Guest Adel? Guest ako? Hindi ka ba yan? super? Oo, Ano guest ba ako yan? sa birthday mo. Super guest ako. Guest ka sa birthday. Oo, guest ako sa birthday mo. So, Ayan. ayan. O, paano na natapos? So, natapos yung buong episode after nung pag-part ng Red Sea, nakapunta na yung Israelites sa kanilang promised land. Pumunta na sila pabalik dun sa panahon ngayon. Okay. So, diniscuss nila na, oh, grabe, oo nga, no. Tapos yun, nag-isip lang din sila Sila. ng mga, oo nga, no, alam ko na marami pang adventures to come. Wow. And even in your life, mga batang Superbook, alam ko, the Lord will take you places. Just believe it. Yes. Okay. So, sino ang ating superhero ngayon? Yes! Mga batang Superbook, nako, mahirap hulaan. Sino nga ba ang ating superhero for today? Yan ay walang iba kundi si Moses! Ayan, ang ating superhero for today. At ang ating super truth ay, God can use ordinary people to do extraordinary things. Yes. Ayan, at Ate Ulitin Laiki? mo. Ulitin natin. Sige, ulitin natin. God can use ordinary people to do extraordinary things. Just like Moses, di ba? Oh, ano yung super verse natin? Ang ating super verse naman ay, God chose the foolish things of this world to shame the wise. And God chose the weak things of the world to shame the strong. At yan ay nasa 1 Corinthians 1:27. Ayan na, pakinote kung meron kayong Bible, highlight it. Kung meron kayong Superbook app. Pwede rin kayong mag-highlight Oh, yes. sa Superbook app ninyo. Tapos just download it, tapos highlight nyo kung gusto nyo, i-copy nyo, tapos i-paste nyo dun sa notes nyo para O kaya- pwede nyong balikan. O kaya gusto ninyo, i-type ninyo, and then ipaprint ninyo para tapos ididikit ninyo sa wall ng bahay ninyo para i-remind kayo every time. Every time. Alam mo yung sabihin Oo, mo. alam Hindi ko. pwede sabihin, Oo, ano, na. every single Time time na na. kailangan nyo ng encouragement, pwede nyong balikan yung Bible verse na yon. That's Alright. 1 Corinthians 1 verse 27. God can Okay. shame the foolish, God can use the weak things of this world to shame the wise. Yun. Okay. Alright. So ngayon, we want to encourage you na magpadala ng inyong mga artworks na may kinalaman sa Superbook. Lagi kayo magpapadala sa amin through Instagram, Facebook, or Twitter, Twitter. pwede din. Itatag nyo lang kami. You can use hashtag SB Interactive. And then what are we going to do? Ayan. So, kung makikita nyo, dun sa ating Facebook account, every week, I think, or every 2 weeks, merong mga contest na pinapagawa sa inyo ang ating admin, si Super Deb. Si Super Deb ang admin ng Hello, Batang Super Deb. Hello. Ayan. So, every time, whenever she posts something for the contest, sali kayo kasi ang ganda ng price nyo. Diba? May DVD kayo, tsaka may mga Superbook stuff pa kayo na. Ito yun, no? Gifts. Malay nyo, kasasali nyo, makompleto ninyo to. Oo, why not? O kaya kung gusto naman ninyo magkaroon ng complete set nito without joining, you can call us. Ano bang pwede nilang tawagan? Call us sa number on your screen, 810-7717, 810-7176 or 542-6598. Yan, tawag kayo dyan. Huwag ninyo kalilimutan mga batang Superbook and you can get the full season 1 of Superbook with Tagalog translations. Oo, Wow! tsaka every after episode, meron yan, salvation point. At ang maganda pa doon, hindi lang siya basta DVDs. Meron siyang kasamang trading cards. Yes. And discussion guides. Para mag-guide din kayo. Para kung kunwari gusto nyo, within the week, walang batang Superbook Interactive, you can read the discussion guides and then you can talk about it with your friends. Manonood kayo, then pag-uusapan ninyo, pagkukwentuhan ninyo, para kayo nag-movie review. Hindi ba enjoy yun? Tapos invite ninyo yung parents ninyo, tapos magpaluto kayo ng popcorn. Or o kaya spaghetti. Spaghetti, o di ba? Ang sayang Spaghetti. bonding nun every week, di ba? Mga batang Superbook. So, ayan, kaka-open ko lang po. Ano pong tanong? Ayan. Sagutin mo. Ayan, may na-late Oh, ata. sabi ni Super Angel, sabi niya. Super Angel? Oo, sino siya? Hello, Super Angel. Bago to Kahit po may doubt si Moses sa self niya, he still trust God at hindi naman po siya binigo ni God. Binigyan siya ni God ng strength
para i-lead ang Israel. Totoo yan, super angel, no? When, yun nga, si God yung nagbibigay sa atin ng confidence kahit na nasa delikadong posisyon tayo. Katulad ng, you know, whenever you go somewhere na gusto mo i-share yung gospel, mga missions, ganyan. So, yun, talagang si God ang magbibigay sa'yo ng strength, ng divine appointments, even dun sa mga tao na magtutulong sa'yo. Diba? So, nasagot ba namin yung tanong today? Yung what do you do when you feel afraid? Anong ginagawa mo kapag ikaw ay natatakot? Kapag ikaw ay natatakot, you just have to pray. Yes. And God will give you that courage na katulad ng kay Moses to face these life trials and overcome. You know what? Ang word sa'yo ni Lord for today, you will overcome. You will always overcome. Mapagtatagumpayan mo lahat yan. At yun ang itinuturo sa atin ng kwento ni Moses dito sa episode na Let My People Go. And ayan, I hope marami kayong natutunan sa story ni Moses today. And inintay namin ang inyong mga sagot, ang inyong mga comments, ang inyong mga entries, ha? Basahin natin yung mga hindi to sa sagot sa question of the Okay. day, pero may mga nag-comment sa Facebook. Sabi Okay. niya, thank you very much, #Superbook, for the very creative animated Bible stories. Wow. The messages become powerful. Praise God, sabi ni Naldo Yusores. Wow, hello, Naldo. Tapos, may nag-post pa ng, nanonood sila ng Superbook ngayon, no? Sabi niya, "Psst, don't disturb." Alam mo ba, last week galing kami sa Tacloban and alam naman natin na iyon ay typhoon-stricken area. Yung Tacloban, even yung sa Giwan or sa Palo or somewhere in Leyte, pareho yung tinamaan. And every time na magtatanong ako sa mga kids, nanonood ba kayo ng Superbook? Nakakapanood sila at marami tayong mga batang Superbook dyan. Hello Tacloban, hello Leyte, yan. And nag-enjoy kami, nagkukwentuhan kami about sa mga certain episodes at saka kasabay namin silang kumakanta ng The Salvation Poem. Sikat na sikat ka na talaga, Gizmo. Grabe ka talaga. So, abangan ninyo, pupunta dyan ng Superbook team. Oo. Ayan. Ayun, ipopromote din pala namin yung mga nagtatanong ng mall tour. Ito na, finally. Okay, may Yan, mall tour? Ang sabi sa aking email. Sabi niya, ayan, March 8, yun, Superbook Hero Tour, Robinson Mall, Las Piñas. That's March 8, 2015, Sunday. And Wow. March 29, 2015, also a Sunday, Hero Tour in Robinson's Mall in Antipolo. So, Ayan. yun. Madami pang nakalista, pero yan lang muna ang pwede naming sabihin sa inyo. Just stay tuned kasi we might be there, di ba, Kuya Adel? Okay. We might be there with them. And We might be there. Sige, tingnan natin ha, kung Oo. magkikita-kita tayo doon. Oo. Basta hintayin nyo lang, pero sigurado ako si Gizmo darating doon. ulitin natin daw para sa mga kaka-tune in lang. March 8, 2015, Las Piñas, Robinson's Mall, Las Piñas, and March 29, 2015, that's also in Robinson's Mall in Antipolo. So, Antipolo is March 29 and March 8 is Las Piñas. Yan. You know what, mga batang Superbook, yung courage, nagsisimula yan sa faith. At yung faith na yon dapat nanggagaling sa Lord. Siya ang magbibigay nito sa'yo. And you know what? Yung faith, ikaw ay kusang nagbibigay ng iyong loob sa Panginoon. And you know what? Jesus, lagi niya yung kinukwento sa atin, lagi niyang ipinapamalas yung kanyang kabutihan, maging yung kanyang mga pagpapala, at maging yung kanyang suffering sa atin through the Bible and through the Superbook. And itong kwento na to ng mga lahat na napapanood natin dito, isa lang ang message niyan. It is about the love of God for us. And our love for Him as well. As we watch Superbook, mas lalo tayong nai-in-love kay Jesus. As we hear more about Him, mas lalo tayong nai-in-love sa kanyang word at sa kanyang mga stories. And you know what? Gusto namin kayong ipag-pray ngayon, mga batang Superbook. Do you want to have courage in your life? Gusto namin kayong ipag-pray. Do you want to receive Jesus in your life? We want to pray for you. Kung gusto mong tanggapin si Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, pwede kang sumunod sa aming simple prayer ngayon. Ganito lang ang gagawin natin. We just bow our heads and close our eyes and then follow this simple prayer. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay nagkasala. Ako po ay nagkasala. May mga pagkakataon na ako po ay natatakot, o Panginoon, nawawala ng pag-asa, nawawala ng pananampalataya, o nagkakaroon ako ng mga bagay na hindi ko dapat ginagawa, o Panginoon. Patawarin po ninyo ako.
Panginoon, baguhin po ninyo ang aking puso, ang aking isip. Bigyan niyo po ako ng bagong buhay, O Panginoon. Kinikilala ko po na ikaw ay namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay para sa akin dahil sa pag-ibig mo sa akin at sa lahat ng tao sa mundo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagliligtas. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas, pumasok ka sa aking buhay, hindi kita pakakawalan kahit kailan. Ikaw na ang maghari sa aking buhay. Ikaw na ang aking Diyos. Ikaw na ang aking Panginoon. Ito po ang aking samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumunod ka sa aming prayer, alam namin na ikaw ay ligtas na ngayon, and no matter what happens, God will definitely save you. And you know what, mga batang Superbook, if you really prayed that prayer, you made the best decision in your life. That's like the best decision ever. And just be prepared for the adventure that God will give you. Ayan. At mas lalo pang lalawak ang adventures nito habang nagsama-sama tayo dito sa Batang Superbook. Kaya lagi lang kayong manonood ng Superbook tuwing Saturday and Sunday sa ABS-CBN at 9:30 in the morning or minsan earlier. Pagkatapos noon, sabay-sabay tayong magkwentuhan dito, and then pag-usapan natin, and then we can also pray for you. And ngayon, parang oras na para buuin na natin yung iyong Salvation poem! Pero bago yan, panoorin muna natin kung ano ang susunod na episode next week. Ayan. Ano daw? Okay. Ayun, yung susunod na episode next week is the 10 Commandments. Pwede ba nating mapanood? Oo, mapapanood ba natin yan? Oh, wait sige. lang daw. O, sige. Okay. Ayun, so yun na nga, sinasabi na nga natin. The 10 Commandments. Commandments. Ayan, ang rule book ng ating buhay. Ang rule guide ng ating buhay. Makikita natin sa Bible at kung may Superbook app kayo. Yan ay nasa andito Bible din. Yan, mababasa ninyo. Ngayon, pwede na natin mapanood. Ayan na, ready na. Ate Loxan, okay na ba? Okay, okay, ito Alright. na ang plug next week. Dala ba kayo mga batang Superbook? Samahan sina Ang Chris, ganda dito ah. Joy Nasaan tayo? at Gizmo Sa tingin nyo, ano yun? para balikan ang nakaraan. Lalaking nasa gitna ay si Moises, pinuno ng mga Israelita. May aksyon, saya, at sari-saring adventure. Superbook, The 10 Commandments. Oh, exciting! Okay. Ayan, so para sa mga nagtatanong kung paano yung contest natin, ito, papakita natin. Nandiyan na ba? Yung, yan. Okay, so Wow. ang theme natin for the week is tiwala sa Diyos. Kung may mga pictures kayo na nagpapakita na kayo ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, pwede kayong nagpipray dyan, pwede kayong nagbabasa ng Bible, or meron kayong pinagpipray. Kunyari, si Gizmo, ako ganito, parang ganyan. Yan, Ayan, pwede na ba ito sa picture? Ganyan. Yan. So may mga ganong picture, pwede nyong isend sa amin sa Facebook. Just still the hashtag SB Interactive and SB Contest. Tapos ilagay nyo doon kung ano yung pangalan nyo at ilang taon kayo. Kasi i-check namin yan, and then, ano yun, Gizmo? and then kapag ka napili namin ang inyong artwork, kayo ay Mga mananalo kares, ng DVD. Hello! Yes. Hindi lang yan Isa basta. lang isang Oo, DVD. yan. O, hindi lahat to. Isa lang po. Lagi nililinaw yan ni Miss Alice. Isa lang po. Isa lang, yan. Ayan. Pero Exciting. kung palagi kayong sasali, baka makumpleto nyo yung lahat. O, di ba? O, malay mo, ikaw lang lagi nakakasagot ng tama. O kaya nagpapadala ng very active. O, yan. Correct. Ayan. So, I think it's time for us to dance now. Excited! Yes. Hindi naman. Birthday mo, gusto mo sa gitna? Yes, parang si John Prats Ano ba? lang. Hindi, ayoko. Yes, John Prats birthday bash. Birthday bash talaga. Pasensya ka na, Gizmo. Siya yung ano ngayon. Happy birthday, Ate Likey! Batiin niyo siya. Happy birthday! Thank you. Sa mga nag-chat, sa mga nag-PM, maraming salamat. Yeah. Yan na. Jesus sa krus, ika'y namatay, Nabuhay muli para mundo'y ligtas. kasalanan ko ay patawarin mo, Maging Panginoon, kaibigan ko. tulungan mo magsimula Muli
tapos mga Batang Superbook. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Slow mo lang. Slow mo na to. Pray na lang. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, magsimula muli. Di ako kikita. Buhay ko'y alay sa'yo. Dumadrama-drama. Alay sa'yo. Yay! Bye! Thank you mga Batang Superbook. I pray na magkaroon na kayo ng courage ngayon. Correct. The Lord is with you. Oo. Ayan, See you next week para sa ating Valentine. Valentine's Yes. episode. Happy Valentine's, mga Batang Superbook. See you next week. Thank you, thank you. Jesus loves you. Mwah, mwah. Mwah, mwah. Mwah. Bye-bye. Bye-bye. Ang kulit. Hello, bye-bye.